Thank you, Lord. Sabi po dito, giving is serving. Amen? Giving is serving. Ang pagbibigay ay paglilingkod. Sino pong naniniwala na dapat po tayong maglingkod sa Panginoon? At nalulugod po ang Panginoon kapag tayo ay naglilingkod sa Kanya. Amen. At ang paglilingkod sa Panginoon na alam natin ay yung mga nakikita natin dito sa harapan, dito sa platform, sa pulpito, gaya ng pagiging song leader, sa praise and worship. Amen. Baka nagtataka po kayo, wala ngayon si Brother CJ, yung ating pong song leader. Nagkaroon po kasi siya ng pasok ng linggo. Siya po kasi ay college na. So isa rin po sa mga kalaban ngayon ng mga church ay schedule sa school. Pati ngayon ng school, di ba? Nagkakaroon ng pasok. Amen? Kung mapapansin nyo, di ba, parang normal lang. Pero nung nangaral ako ng Huwebes, kung naalala nyo, yung The Mystery of Lawlessness, ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Di ba? Kung ikaw ay talagang susuriin mo ng mabuti, di ba? Yung mga school na nagkakandak ng Sunday ng pasok, di ba? Alam ng tao na ang Sunday, di ba? Pag sinabi natin sa tao na Sunday, di ba? Tawag na minsan sa Sunday ay Church Day, Lord's Day, tapos magkakaroon ng pasok sa school, di ba? Pwedeng, di natin alam, di ba? Pero pwedeng taktika, estratehiya, di ba? Ng kaaway. Amen? Sabi ng Bible the mystery of lawlessness is already at work. Amen? Kaya mga kapatid sa ating Panginoon, ipanalangin natin magbangon pa ang Panginoon ng mga workers, ng mga manggagawa dito sa church. Amen? So balik po tayo dito. Ang paglilingkod sa Panginoon na alam natin ay yung mga nakikita natin dito sa harapan, gaya ng pagiging song leader sa praise and worship, pagiging musician sa church, pagiging backup singer, pagiging mangangaral, preacher, at yung mga sumasamang humahayo sa labas para magbahagi ng salita ng Panginoon. Tama naman pong lahat ng nabanggit na yun. Amen? Kung ginagawa po natin yun, praise God, salamat sa ating Panginoon, naglilingkod tayo sa Panginoon. Amen? Kaya lang tanong, Pastor, paano yan? Hindi ako marunong kumanta, kagaya ko. O hindi maganda ang boses ko. Balik na naman ako sa pagpapakawit. All the way na naman to, di ba? Wala praise and worship, hanggang altar ko, praise God. Paano ako makakapaglingkod sa Panginoon? Pastor, hindi rin ako marunong tumugtog ng gitara, ng drums, ng piano. Ang kaya walang patugtugin ay yung radyo namin. O kaya naman yung music sa cellphone ko, di ba? Paano ako makakapaglingkod sa Panginoon? Pastor, ilang taon na ako, hindi na ako makakasama sa hayo. Lalo na, puro lakad yun. Sumasakit na yung tuhod ko, Pastor. Paano ako makakapaglingkod sa Panginoon? So, ibig sabihin ba, hindi na ako makakapaglingkod sa Panginoon? Ang sagot po mga kapatid ay makakapaglingkod ka pa rin sa Panginoon. Paano? Sa pamamagitan ng ating pagbibigay sa Panginoon. Giving is serving. From the word itself, kapag ikaw ay naglilingkod, mga kapatid, meron kang binibigay. Binibigay mo ang talento mo dahil naglilingkod ka. Binibigay mo ang oras mo dahil naglilingkod ka. Binibigay mo ang lakas mo dahil naglilingkod ka. Ganon din, binibigay natin ang ating pananalapi dahil naglilingkod tayo o gusto nating maglingkod sa Panginoon at sa Kanyang church. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, hindi man lahat tayo makakakanta, makakatugtog at makakapangaral dito sa harap na isang gawain ang paglilingkod sa Panginoon, may isang bagay naman na pwede nating gawin. Amen, lahat. Na pwede natin gawin lahat upang tayo makapaglingkod pa rin sa Panginoon at yun po ay ang ating pong pagbibigay. Kapag ikaw ay nagbibigay, ikaw po ay naglilingkod. Kapag ikaw ay naglilingkod, ikaw ay nagbibigay. Amen? Kuha niyo ba? Baliktaran lang naman yun. Kapag ikaw ay nagbibigay, ikaw ay naglilingkod. Kapag ikaw ay naglilingkod, ikaw ay nagbibigay. Amen? At ang sabi po ng salita ng Panginoon, ang ating pong paglilingkod na ginawa para sa Panginoon, ang aalalahanin ng Diyos pagdating ng araw at hindi po yun mawawalan ng saysay. 1 Corinthians 15:58, kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa, ang inyong paglilingkod sa Panginoon. Kasama doon yung ating pagbibigay sa Panginoon. Amen? Sabi, hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Amen. Ang ating gawa
Amen. Yun po ay paglilingkod. Ang sabi ay hindi walang kabuluhan. Kaya patuloy po tayong maglilingkod sa ating Panginoon ngayong umaga sa pamamagitan po ng ating pagbibigay sa ating Panginoon. Tayo po ay magbibigay ngayong umaga. Amen. Tayo po ay manalangin. Praise God. Magsiyuko po tayong lahat. Tayo po'y manalangin, Panginoon Diyos, aming Amang Banal. Marami pong salamat sa gawaing Panginoon na ito ng pagbibigay. Hallelujah. Ng pagbibigay na ito ay isang uri din at paraan ng aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa na tunay na nagmamalasakit, nagpapahalaga sa iyo at pagdating sa iyong gawain, Panginoon Diyos. Ibalik mo sa kanila ng maraming beses, Panginoon Diyos, hallelujah, ang kanilang mga ibinibigay para sa iyong church. Marami pong salamat sa iyo pong pinakamataas na papurit pagsamba. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po umawit, halina't magbigay. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Nais mong ikay at palaing lubos. Halina't ihandog ang mabuti. Kasabay ng pagsabay, papupuri. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Maraming salamat po sa inyong lahat. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay. Amen. Tayo po idarako na po sa salita po ng Diyos. Praise God. Thank you, Lord. 2 Chronicles chapter 20. 2 Chronicles chapter 20. Amen. Meron pong isang barbero, naggugupit, barbero, sa isang bayan na siya lang ang tanging barbero sa loob ng ilang taon. At dahil siya lang mag-isa, ang mga tao sa bayan na yon ay sa kanya nagpupunta para magpagupit. Kaya lang isang araw ay merong itinayong malaking salon doon sa bayan at nag-advertise all haircuts for $3. Lahat ng mga gupit sa halagang $3. At unti-unti, yung mga tao sa bayan na yon ay naglipatan doon sa malaking salona, kaya naapektuhan ang naunang barbero doon. Humina, amen, ang kanyang barbershop. At sa huling pagkakataon, amen, sabi nitong barbero na ito, sa huling pagkakataon, kung maisasalba pa ba niya ang kanyang barbershop, ay kumuha siya ng isang consultant. Ibig sabihin po ng consultant ay yung titingin, mag-aaral ng mga posibleng paraan para maisalba pa yung barbershop. Sabi ng barbero doon sa consultant, ano sa tingin mo? Anong kailangan ko? Isasara ko na ba ang barbershop? Sabi ng consultant, wag muna. Pag-aaralan ko pang mabuti, babalik ako bukas. At pagbalik ng consultant kinabukasan, may dala-dala siyang malaking banner at isinabit niya sa harapan ng barbershop. Ang nakalagay doon sa banner ay, "We fix $3 haircuts." Amen. Ang sabi doon sa banner ay, nag-aayos kami ng mga gupit na halagang $3. Ibig sabihin, mga kapatid, yung mga tao naglipatan doon sa kabilang salon na ang gupit ay $3. Kapag hindi daw maayos ang gupit mo, pwede ka lumipat sa kanila, nag-aayos kami ng mga gupit ng halagain. $3 mo lang binayaran. Amen. Hallelujah. Amen. Yung kailangan nyo, ibig sabihin nun, yung kailangan nyo ay kaya naming ibigay. Kung bakit ko po yung kinuwento ay, mga kapatid, meron din po tayong mga sira. Kaya lang, yung sira na yon ay hindi po natin basta-basta kaya ayusin. Amen. Hindi po basta-basta kaya ayusin ni naman at ng anumang bagay, kundi tanging ang Diyos lang po ang makakapag-ayos nun. Kaya ito po nais kong ipunto ngayong umaga, amen, mga kapatid sa ating Panginoon, ang pinakadakilang kailangan ng bawat isa sa atin ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Our greatest need in life is God. Amen. Yun na po yun. Pwede na po tayo umuwi. Our greatest need in life is God. Ang pag sinabing pinaka, asukdulan na. Wala nang mas tataas pa. Ang pinakadakilang kailangan ng bawat tao sa buhay na ito ay ang Diyos. Basahin po natin ang ating main text sa 2 Chronicles chapter 20, verses 2 to 4. Ito po ikwento po ng isang hari noon amen, sa bayan ng Judah. Sabi po dito, ilang katao ang dumating at nagsabi kay Jehoshaphat, siya po yung hari, napakaraming tao ang dumarating laban sa iyo mula sa Edom, mula sa kabila ng dagat. Sila'y naroon na sa Hazazon Tamar na siya ring En-gedi. Verse 3, si Jehoshaphat ay natakot at nagpasya
siyang hanapin ng Panginoon at nagpahayag ng pag-aayuno sa buong Huda. Verse 4, kaya ang Huda ay nagtipon-tipon upang humingi ng tulong sa Panginoon. Mula sa lahat ng bayan ng Huda ay dumating sila upang hanapin ang Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Let's pray. Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa umagang ito, Panginoon. Pahiran mo ang aking labi, mausap ka sa bawat isa. Salamat, Panginoon Diyos, sa bilang ng mga mananampalataya ng ating mga kapatid na ito na nasa church ngayong umaga, Panginoon. Honor their faith, Lord God. Bless their lives, Lord God. Hallelujah. Buksan mo ang aming puso't isipan sa pagtanggap ng iyong salita. Sa iyong pinakamataas na papuring pagsamba, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Pwede po bang palakpakan po natin ang ating Panginoon? Lord, mangaral po ako ngayong umaga, our greatest need. Ang ating pinakadakilang kailangan. Our greatest need. Ating pinakadakilang kailangan. Thank you, Lord. Una po natin pag-usapan, analyzing our needs. Pagsuri sa ating mga pangangailangan. Analyzing our needs. Bilang mga tao, lahat po tayo ay may pangangailangan. Can you say amen? Amen. Wala pong tao na walang kailangan. At bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang pangangailangan. Amen? At ang iyong pangangailangan ay pwedeng iba sa pangangailangan ng katabi mo. Ang ilan po sa inyo, kailangan ng trabaho. Ang iba po sa inyo, kailangan ng edukasyon, kailangan ng talino sa school, kailangan ng kagalingan, kailangan ng peace of mind, kailangan ng makakausap, kailangan ng mag-asawa. Amen. At marami pang iba. Amen. Mga kapatid sa ating Panginoon. Pero ang tanong ngayong umaga, sa lahat ng pangangailangan ng tao, ano nga ba, amen, ang tingin nyo pinakakailangan ng tao? Dami tayong mga pangangailangan, di ba? Kukulangin itong service natin kapag sinabi natin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Subalit ang tanong ngayong umaga, ano nga ba ang tingin mo o ang tingin ninyo na pinakakailangan ng tao? Love. Amen? Love, pag-ibig, sabi. Amen? Kailangan ng Diyos. At syempre, dahil nasa church tayo, alam ko nang isasagot ninyo, nasa church tayo eh. Amen? Sasabihin nyo, Pastor, syempre, kakasabi mo lang kanina, ang pinakadakilang kailangan ng tao ay ang Diyos. Nasa church tayo eh. Amen? Praise God. Subalit, ngayong umaga mga kapatid, kung magiging tapat lang tayo, ngayong umaga, amen. Nais ko rin pong maging honest sa inyo. At ito po ay sa aking pananaw lang naman. Ang tingin ng tao na pinakakailangan niya sa buhay. Ano? Sinagot nyo na. Alam nyo, di ba? Alam nyo. Tama ito. Ang tingin ng tao na pinakakailangan niya sa buhay ay pera. Sinungaling ba si Pastor? O? Paano mo naman nasabi, Pastor? Sa 2 taon ng paghayo namin dito sa Pateros, kapag ikaw ay nag-imbita na dumalo sila sa church, karamihan ang isasagot nila ay busy sila at may pasok sila sa trabaho ng linggo. Di ba? May nagsabi na nga rin sa akin, pag-abot ko ng flyer, sabi ng lalaki, pagkakakitaan mo ba yan? Lumalabas sa kanilang bibig. Diba? Kahapon, numahayo kami ni na Sister Marian. Amen. Ilang beses siyang tinanggihan na magbahagi sa kanila, sa mga tao na yon, na makapagbahagi ng Word of God. Dahil ang dahilan nila, amen, pupunta daw sila sa kanilang meeting sa tupad. So, anong ibig sabihin nun mga kapatid? Sa halip na pumunta ako sa church, papasok na lang ako sa trabaho dahil kailangan ko ng pera. Amen? Sa trabaho, kikita pa ako, sa church, ako pang magbibigay. Sa halip na tanggapin ko yung flyer, maghahanap na lang ako ng pagkakakitaan. Sa halip na makinig ako sa sasabihin ninyo, aaten na lang ako sa meeting ng tupad. So makikita natin mga kapatid, na sobrang abala ang mga tao at masyadong nakafocus po ang mga tao ngayon sa pera. Dahil para sa mga tao yon, ang pera ang pinakakailangan ng tao. Ang pera ang kasagutan sa lahat ng problema ng tao. Kaya ang hanapin lagi ng tao ay saan may pera. Tama po ba? Amen.
Yun nga, based on my experience. Kaya sa dinami, kaya alam niyo po ba mga kapatid, sa dinami, dami ng ibibigay ng Bible na pwedeng maging kaagaw ng Diyos sa buhay ng tao. Alam niyo po ba, ang binigay ng Bible, pera, kayamanan. Ang sinabi ng Bible na pwedeng maging kaagaw ng Diyos sa buhay ng tao. Matthew 6:24, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Diba? Hindi sinabing hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa tao. Hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos, diba? O sa anumang mga bagay. Ang sinabi ng Bible ay kayamanan. So sinasabi dito mga kapatid, sinasabi ng Bible na ang pera o kayamanan ang number one na nagiging distraction at umahad lang sa tao sa pagsunod at paglilingkod sa Panginoon. Amen. Nakita ko ito noong kami ay nasa Mandaluyong pa. Noong mga kabataan pa, amen, masiglang naglilingkod sa Panginoon, pero nung gumraduate na at magsimula ng magkaroon ng trabaho doon, unti-unti nang nawala sa church at nawala na sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Mahalaga ang church para sa kanila, pero sa puntong ito, amen, mas mahalaga na ang trabaho dahil kailangan ko ng kumita ng pera. Dahil ang pinakakailangan ko ngayon ay pera. Amen? Mga kapatid, bakit ang tahimik niyo po? Amen. Pero nais ko pong linawin ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, hindi naman ako one-sided. Hindi po masama ang pera. Amen po ba? Katunayan ay mahalaga po ang pera. Kailangan po natin lahat ng pera. Sino po kailangan ng pera ngayong umaga? Amen. Hingi po tayo sa Panginoon. Amen. Pastor, kala ko bibigyan mo kami. Amen. Kung hindi mo kailangan ng pera, hindi ka tao. Tama po ba? Hindi mo kailangan ng pera, nahihirapan kang mabuhay. Tama po ba? Pero nais ko ding malaman ng bawat isa na bagamat kailangan po natin ng pera, amen, pero ang pera po ay hindi ang pinakakailangan ng tao. Kailangan po natin ng pera, pero may masigit pa po tayong kailangan. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, naniniwala ako na may mga bagay pa rin na hindi po kayang gawin, hindi pa rin kayang tugunan, hindi pa rin kayang solusyonan ng pananalapi o ng pera. Amen po ba mga kapatid? Kung pera lang ang pinakakailangan ng tao, hallelujah, bakit meron pa rin mga tao na sa kabila ng kanilang dami ng kayamanan ay nagagawa pa rin nilang magpatiwakal o magpakamatay? So hindi po pera, amen, ang pinakakailangan ng tao. Can you say amen? Amen. Amen. Pangalawa, pag-usapan po natin ngayong umaga, recognizing our greatest need. Pagkilala o pagtukoy sa ating pinakadakilang pangangailangan. Ulitin ko, mga kapatid, ang pinakadakilang pangangailangan natin sa buhay ay walang iba kundi ang Diyos. Amen? Ngayong umaga mga kapatid, kapag hindi natin kinilala na ang Diyos ang pinakadakilang kailangan natin sa buhay, ay magkakaproblema tayo. Ulitin ko, kapag hindi natin kinilala, ni-recognize na ang Diyos ang pinakadakilang kailangan natin sa buhay, ay magkakaproblema tayo. May mga tao kasi na nagsasabi, naka-encounter na rin ako, na sabi niya, walang Diyos. May mga tao kasi na nagsasabi na walang Diyos o hindi nila kinikilala na kailangan nila ang Diyos. Alam niyo, ang sabi ng Bible, ang mga taong nagsasabi na walang Diyos ay mangmang. Psalm 14 verse 1, ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. The fool says in his heart, there is no God. So mga kapatid, hallelujah, ang tingin ng Bible sa mga tao na nagsasabing there is no God, walang Diyos, ang paningin ng Diyos sa kanila, sila'y mga mangmang. Amen? May mga tao po kasi, mga kapatid, na masyadong believe at tiwala sa kanilang sarili na para bang hindi na nila kailangan ng Diyos. Tulad po ni Samson sa Bible, si Samson po ang tinuturing na pinakamalakas na tao na nabuhay sa mundo. Natalo niya, biruin nyo, ang 1,000 kalaban, siya lang mag-isa, at ang gamit lang niya ay yung panga ng asno. Amen, isa po yung uri ng hayop. Kaya lang mga kapatid, ang problema, dahil sa kanyang kalakasan na yun, masyado siyang bumilib sa sarili na para bang kaya na niya ang lahat at hindi na siya umasa sa Diyos. Isang araw, pinabagsak siya ng isang babae, si Delilah,
Amen. At naapektuhan, kinuha pa yung kanyang mga mata. Judges 16:21. Hinuli siya ng mga Filisteo at dinukit ang kanyang mga mata. Kanilang dinala siya sa Gaza at ginapos siya ng mga talikalang tanso at siya'y pinagtrabaho sa gilingan sa bilangguan. Amen. Ang nangyari, hindi maganda ang resulta. Kaya sabi ko kanina, kapag nabigo tayo na makilala, amen, at maunawaan ng Diyos ang pinakakailangan natin sa ating buhay, magkakaproblema tayo. Nagkaproblema si Samson. Sabi niya, hindi ko na kailangan ng Diyos. Masyado na akong malakas. Kahit sino pang mga kalaban nga na dumating sa akin, kaya ko silang talunin. Amen? At meron namang mga tao na umaasa sa ibang tao. Tulad ni David. Amen? Pinabilang niya ang mga kawal sa Israel na hindi kinatuwa ng Diyos. 1 Chronicles 21 verse 2, tapos talon tayo ng 7. Kaya sinabi ni David kay Joab at sa mga pinuno ng hukbo, kumayo kayo, bilangin ninyo ang Israel mula sa Beersheba hanggang sa Dan. Dalhan ninyo ako ng ulat upang aking malaman ang bilang nila. Verse 7, subalit hindi kinalugdan ng Diyos ang bagay na ito, kaya't kanyang sinaktan ang Israel. Ano pong ibig sabihin ng pinabilang ni David? Yung kanyang mga hukbo. Ibig sabihin, mga kapatid, si David ay nagtiwala na sa kakayahan at kalakasan ng tao. Ilan yung hukbo natin? Ilan yung mga sundalo natin? Ilan yung mga mandirigma natin? Para kapag dumating ang mga kalaban, marami tayo. Ibig sabihin, si David nakatingin na sa tao. Hindi na siya nakatingin sa kakayahan at kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sabi niya, magwawagi tayo sa mga labanan kapag marami tayo. Ngayon, sabi sa verse 7, hindi kinalugdan ng Diyos ang bagay na ito. Kaya nangyari, amen, dahil masyado rin siyang bumilib sa ibang tao, umasa sa kakayahan ng tao, hindi niya na hindi niya na kailangan ng Diyos. Ang sabi ay, sinaktan ng Diyos ang Israel. Maraming mga Israelita ang namatay. Hindi po naging maganda ang resulta. At kaya po ng pinag-usapan natin sa first point, mga kapatid, hallelujah, na sabi natin, ang mga tao ngayon, amen, pera ang pinakakailangan nila sa buhay nila. Tama po ba? Kaya po nilang tanggihan ng Diyos dahil po sa pera. Amen po ba? May isa pong lalaki sa Bible, amen, I believe, na itala ito upang magbigay ng liwanag at katotohanan sa atin. Ito po yung mayamang lalaki na lumapit kay Jesus, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Amen? Tapos, nagbanggit ang ating Panginoon, Mark chapter 10, verses 21 to 23, si Jesus, pagtingin sa kanya ay minahal siya at sinabi, isang bagay ang kulang sa iyo, humayo ka. Pansinin niyo sinabi ng Panginoon, ipagbili mo ang lahat at ibigay mo ang salapi sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Verse 22, anong reaction ng mayamang lalaki? Subalit siya'y nanlumo sa sinabing ito at siya'y umalis na nalulungkot sapagkat siya'y maraming ari-arian. Verse 23, at sa pagtingin ni Jesus sa palibot ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakahirap para sa mga may kayamanan na pumasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya maraming mga tao, that's why mga kapatid sa ating Panginoon, punta kayo sa church, di namin kailangan ng church, ang kailangan namin ay pera, pananalapi, kayamanan, ari-arian. Saan may pera, saan may kayamanan? Amen? Pero dito makikita natin mga kapatid sa ating Panginoon, amen, delikado kapag masyado mong kinilala, amen, na ang pera ang pinakakailangan mo sa iyong buhay. Ulitin ko, napakamapanganib kapag masyado nating kinilala, amen, na ang pera, kayamanan ang pinakakailangan natin sa ating buhay. Amen. Bakit? Dahil kaya mong ipagpalit ang Panginoon sa pananalapi kagaya ng lalaking ito. Sabi niya, umalis siya, Lord, hindi ko kaya. Ito ang kailangan ko, mga pera ko, mga ari-arian ko. Pasensya na, Panginoon. Amen. Pero yung kanyang hinahanap talaga, yung totoong makakatulong talaga sa kanya, yung totoong makapagpupuno talaga sa kanya, ay kaharap na niya mismo, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya lang, hindi niya yun na-recognize. Kaya nga mga kapatid, babalik tayo doon. Hallelujah. Kapag nabigo tayong makilala, maunawaan, ma-recognize na ang ating pinakakailangan ay ang Diyos, magkakaroon tayo ng malaking problema. Apektado ang lahat sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Pinapakita po ng tagpong ito, mga kapatid sa ating Panginoon, yung ating mga binigay na halimbawa, na hindi po lahat ng tao ay alam ang lahat, hindi po lahat ng tao ay kayang gawin ang lahat, ganun din po ang pera at pananalapi.
Yes, mga kapatid, listen. Yes, marami kasi nagagawa ang kayamanan, praise God, ang pera. Salamat sa ating Panginoon kung kayo ay pinagpapala. But I believe, mga kapatid, sa ating Panginoon, hallelujah, meron pa rin mga bagay na hindi kayang bilhin ng pananalapihin. Kaya mong bumili ng malambot na kama, pero I believe hindi mo kayang bumili ng mahimbing na tulog. Kaya mong bumili ng mga masasarap na pagkain, but I believe hindi mo kayang bilhin ang kalusugan. Amen? Hindi kaya mong bilhin lahat ng mga bagay na pwedeng makapagpasaya sa'yo. Amen? Pero I believe hindi mo kayang bilhin ang peace of mind. Amen? So may mga bagay pa rin, mga kapatid, sa ating Panginoon, hallelujah, na ipinapakita nun, ipinapaunawa sa atin na ang pinakadakilang kailangan ng tao, ikaw at ako ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Pakinggan mo ito, kapatid ko, sa ating Panginoon. Amen? Darating po, pwede, maaari, listen, amen, darating ang isang pangyayari sa buhay natin, maaaring dumating ang isang pangyayari sa buhay natin na hindi natin alam ang gagawin. O baka dumating na nga sa'yo. Dumating ka na ba sa isang punto, amen, na parang hindi mo alam ang gagawin sa isang sitwasyon, sa isang kaganapan, sa isang pangyayari sa iyong buhay? O kaya naman, kahit anong gawin mo, hindi umaayos, hindi bumubuti, hindi nagkakaigi yung mga bagay-bagay pangyayari sa buhay mo. Dumating na ba yun sa punto ng iyong buhay? Amen. Umarap ka sa napakatinding problema. Napakahirap na pagsubok. Amen. Na ang lahat ng sayo, kahit anong labas mo, kahit anong gawin mo, parang walang epekto, walang bisa, walang nangyayari. Amen. At yun ang magiging dahilan, mga kapatid. Amen. Minsan, pinapayagan yun ng Diyos dahil yun ang magiging dahilan para bumaling tayo sa Diyos. Sa ating pong main text, si Haring Jehoshaphat, amen, balik tayo, sinalakay po siya ng napakaraming kalaban. At sa dami po ng bilang ng kalaban, pagkakita niya siguro, amen, nasa isang kalagayan, nasa isang sitwasyon siya na napakahirap. At dahil dun sa napakahirap na sitwasyon, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Amen? At nakilala niya, mga kapatid, amen, na hindi niya kaya ang mga kalaban. Hindi nila kaya ang mga kalaban. At nakilala niya ng oras na yon na ang pinakakailangan nila ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. 2 Chronicles chapter 20 verse 3, ilang katao ang dumating at nagsabi kay Jehoshaphat, napakaraming tao ang dumarating laban sa iyo mula sa Edom. Napakaraming tao ang dumarating laban sa iyo mula sa Edom, mula sa kabila ng dagat. Sila ay naroon na sa Hazazon Tamar, na siya ring En-gedi. Verse 4, si Jehoshaphat ay natakot at nagpasyang hanapin ang Panginoon, praise God, at nagpahayag ng pag-aayuno sa buong Huda. Nakita ni Haring Jehoshaphat, napakaraming mga kalaban, amen. Hindi natin kaya ito, mamamatay tayo. Sasalakayin nila tayo, hindi natin sila kaya. Pero pansinin niyo po ang ginawa ni Haring Jehoshaphat, mga kapatid. Nang makita niya ang mga kalaban, hindi siya nagtiwala sa sarili niyang kakayahan. Hindi niya hinanap ang mga malalakas at magagaling nilang kawan. Hindi rin niya tinignan kung marami ba silang mga kasangkapan at kayamanan. Kundi ang ginawa niya ay hinanap niya ang ating Panginoon. Amen? Si Jehoshaphat ay natakot at nagpasyang hanapin ang Panginoon. At dahil kanyang na-recognize o nakilala ng Diyos ang totoong makakatulong sa kanila sa oras na yon. Amen? Na-recognize, hindi natin kaya ito. Kahit pagsama-samahin pa yung bilang natin, yung hukbo natin sa Juda, matatalo lang tayo at mamamatay tayo. Amen? Dumating na ba sa punto ng iyong buhay na parang katapusan mo na? Hindi ko na alam ito. Amen. Parang katapusan ko na, parang katapusan na ng pamilya namin. Amen. Hindi ko na alam ang gagawin. At doon, mga kapatid, biglang babaling tayo sa ating Panginoon. Ganun din, naniniwala ako, mga kapatid, may mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin kaya, hindi natin alam ang gagawin, at naniniwala tayo ang Diyos lang ang makakagawa noon. Amen. Katulad, mga kapatid, magbibigay ako. Kaligtasan ng iyong mahal sa buhay. Hindi mo kaya yun. Hindi mo kaya yun. Hindi yung kaya ng lakas ng tao, kahit itali mo pa. Yung iyong kapatid, yung iyong anak, yung iyong asawa, punta tayo sa church, kailangan mong Panginoon. Hindi natin yun, hindi yun magiging effective. Amen? Di ba, parang mahirap, Lord, paano ba maliligtas ito? Biglang babalik ka ngayon sa Panginoon,
tulungan mo ako, kailangan kita. Ganon din mga kapatid, merong punto sa ating buhay, kagalingan sa matinding karamdaman. Amen? Di ba? Kapag ikaw ay biglang nagkaroon ng sakit, katulad ng mga ipinapanalangin natin dito, di ba? Cancer, tumor, lupus, nakaraan, pinag-pray natin. Amen? Sabi na natin, yes, praise God, kung ikaw ay may pananalapi, but I believe, sa iyong kaibuturan ng iyong puso, ang isip mo parang ang hirap. Panginoon, hindi ko naman gagawin sa sakit na ito. Pwede akong mamatay. Tulungan mo ako, ikaw ang aking kailangan. Di ba? Darating sa punto ng iyong buhay na makikilala mo ang pinakadakilang kailangan niya natin sa ating buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ganun din, dumating na ba sa iyong dumating na ba sa punto ng iyong buhay pati yung provision sa ating mga babayaran o kailangan bilhin? Lord, grabe, tumataas ang mga bilihin, parang ang hirap. Panginoon, tulungan mo ako, kailangan kita. Ganun din, pwede sa marriage, pagiging maayos ng relasyon ninyong mag-asawa, parang ang hirap. Panginoon, hindi ko na kaya ito, tulungan mo ako, kailangan kita. Amen? At paminsan mga kapatid, kagaya ng sinabi ko kanina, pinahihintulutan ng Diyos na tayo po ay dumaan sa mga ganong klase ng sitwasyon, na yung sitwasyon na yun, ang pinakamahirap na sitwasyon na nakaharap natin, amen, paminsan ipapahintulot po yun ng Diyos. Bakit? Hindi po yung pagpaparusa sa atin, kundi tinutulungan pa po tayo ng Panginoon. Tinutulungan tayo ng Panginoon na ating makilala at maunawaan na hindi natin alam ang lahat ng kasagutan, hindi natin kayang solusyonan ang lahat ng problema, at hindi natin kayang gawin ang lahat ng bagay. Dadalhin ka ng Panginoon sa punto na yon sa iyong buhay. Na gusto niya ipaunawa sa iyo, mga kapatid, na pinapahiwatig, na ipinapahiwatig sa atin ng Diyos na siya ang Diyos at hindi ikaw. No? Pasabihin sa ng Panginoon, dadalhin kita sa isang sitwasyon na sa'yo na ito para maunawaan mo, anak, hindi ka Diyos. Ako ang Diyos. At dahil ako ang Diyos, kailangan mo ako. Can you say amen? Amen. Hallelujah, mga kapatid sa ating Panginoon. Amen. Kailangan po nating ma-recognize, amen, ang ating pinakakailangan sa ating buhay ay ang Panginoon Diyos na alam na lahat ay alam niya, lahat ay kaya niya, lahat ay magagawa niya. Kaya mga kapatid, tama po ang ginawa dito ni Haring Jehoshaphat. Ang hinanap niya na alam niyang totoong makakatulong sa kanila ay ang ating Panginoon. Buong puso siyang nagtiwala sa Diyos. At alam niyo po ba, napakaganda ng sinabi ng Bible sa mga nagtitiwala sa Panginoon at hindi sa tao o sa anumang bagay. Psalm 118 verses 8 to 9, sabi dito, higit na mabuti ang manganlong, ibig sabihin ng manganlong, magtiwala sa Panginoon kaysa magtiwala sa tao. Higit na mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa mga pinuno. At itong talatang ito ang ginawa ni Haring Jehoshaphat. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid sa ating Panginoon, higit na mabuti, it is better to trust the Lord, amen, than to trust people or men. Amen? Dahil ang mga tao, anumang oras, yan ay mabibigo. Ang mga tao ay limitado. Ang mga tao, hindi alam ang lahat ng bagay. Hindi kaya gawin ang lahat ng bagay, pero kaya po ng ating Panginoong Diyos. Amen? Meron pong illustration dito. May ipapakita po ako ditong picture. Amen? Nakita niyo na po ba yan? Nakita niyo na po ba yung picture na yan? Amen? Yan po ay kinuhanan po sa Olympics. Olympics. Alam niyo po ba yung Olympics? Itong katatapos lang po na nakaraan na ginanap po sa Paris. Na gusto niyo puntahan. Kasi nandun yung Eiffel Tower. Pag sinabi pong Olympics, mga kapatid, ang pinapadala po sa Olympics ay yung mga pinakamahuhusay at pinakamagagaling na manlalaro sa sport na kinabibilangan mo. Amen? Ikaw ang pinakamagaling sa boxing, kayo ang mga pinakamagaling na kupunan sa basketball, pinakamagaling na kupunan sa volleyball, gymnastics, katulad ni Carlos Yulo, di ba? Amen? Hindi ako ang pinadala ng Pilipinas kasi wala akong alam sa gymnastics. Amen po ba? Naunawain nyo? Amen? So dito sa picture ay malinaw na swimming ang sport. Diba? Naka-goggles nung lalaki. At kung makikita ninyo, ay may lifeguard sa likuran ng swimmer. Ito po yung tinutukoy ko, lifeguard. Tapos may swimmer. Ang sabi sa taas ay, world's most useless job. Amen? World's most
most useless, ibig sabihin yung ang pinaka walang kwentang trabaho sa buong mundo. Ito daw, tinutukoy dito ay yung lifeguard. World's most useless job. Bakit naging useless? Ulitin ko mga kapatid, ang pinapadala sa mga paligsahan gaya ng Olympics ay yung mga pinakamagagaling at pinakamahuhusay na manlalaro. So, ibig sabihin mga kapatid, ang pinapadalang swimmer na ito, ang mga pinapadalang swimmer sa Olympics na tulad dito, ay magagaling talagang lumangoy. Tama ba? Ilaban natin sa Olympics, kahapon lang yung natutong lumangoy. Ilaban natin doon. Palubugin natin sa 20 feet na swimming pool, di ba? Kahapon natutong yun, pwede na yan. Hindi. So itong lalaking ito, I believe, mga kapatid sa ating Panginoon, di ba? Kahit yung swimming pool, balik-balik ka rin mo, di ba? Hindi ito malulunod. Kaya itong lumangoy talaga kahit gaano pa kalalim yung swimming pool. Amen? Nasa sobrang galing nila, imposibleng malunod sila. Kaya ang tanong mga kapatid, ang tanong nga naman, bakit kailangan pa ng lifeguard sa Olympics? Di ba? Pinakamagagaling lumangoy. Amen? Kaya kung titignan nyo, di ba ang lungkot ng lifeguard sa picture? Wala naman gagawin dito. Ano ang trabaho to? Di ba? Boring. Panonorin mo na itong mga lumalaki na to. Di ba? Eh, baka simula bata pa ng mga swimmer na to. Di ba? Anong ginagawa ko dito? Kaya tinawag sila world's most useless job. Di ba? Walang kwentang trabaho. Ang gagawin ko dito? May hawak pa siyang ganito. Amen? Bakit pa ako nandito? Pero hindi po mga kapatid, hindi po sila walang kwenta. Meron po tayo mapupulot na katotohanan at aral sa tagpong ito. Ang pagkakaroon po ng lifeguard sa Olympics ay ano? Pagpapatunay na kahit gaano kagaling lumangoy ang mga swimmer, maaari pa rin mangyari na sila ay malunod. Diba? Alam yun ang mga organization Olympics, no! Kahit gaano kayo magagaling, kailangan merong lifeguard. Amen? Halimbawa na lang mga kapatid, sa paglangoy nila, bigla silang natake sa puso, hindi natin alam. Diba? Sa paglangoy nila, bigla silang nag-cramps. Alam niyo po ba yung nag-cramps? Namulikat bigla. Diba? Paano ka magkakalungoy na nag-cramps yung iyong paa, diba? Ibagsak ka ngayon. Amen? O kaya naman, pwedeng bago pa magsimula yung paligsahan, masama na pala yung pakiramdam nila, pero sumabak pa rin sila. Diba? So, pwedeng dumating ang oras na sila po ay malunod at doon nila kakailanganin o kanilang makikilala na ang pinakakailangan nila ay itong tao ito, ang lifeguard. Anong application nun sa buhay natin mga kapatid? Sa buhay, hallelujah, kahit gaano pa tayo kagaling, kahit gaano pa tayo katalino, kahit gaano pa tayo kayaman, kahit gaano pa tayo kalakas, darating ang oras na tayo ay malulunod sa mga pinakamahirap na sitwasyon sa ating buhay at doon natin kakailanganin ang lifeguard na magsasalba ng ating buhay. At ang lifeguard na yun ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Amen? Kahit gaano ka pa kalakas, katalino, kagaling, kayaman, amen, mga kapatid, believe me, amen, mapupunta ka sa isang sitwasyon na hindi mo alam ang gagawin at ang tanging papasok na lang sa isipan mo, Panginoon, hindi ko na kaya to, ikaw na ang aking pinakakailangan. Amen? Hallelujah. Merong quote dito mga kapatid. Sabi dito, amen, tatagalugin ko na lang. Sabi dyan, kung mas kailangan ng isang tao ang Diyos ay mas perfecto siya. Ang kailangan sa Diyos ay walang dapat ikahiya, kundi ang pagiging perfecto mismo. Ito, ang pinakamalungkot, it's the saddest thing in the world if a human being goes through life without discovering that he needs God. Sa Tagalog, ito ang pinakamalungkot na bagay sa mundo kung ang isang tao ay dumaan sa buhay nang hindi man lang niya natuklasan na kailangan niya pala ang Diyos. May ganun po bang mga tao? Yes, may mga ganun pong tao. Sabi it is the saddest thing in the world if a human being, ang pinakamalungkot na bagay sa mundo, kung ang isang tao ay dumaan sa buhay na ito, na hindi man lang niya nakilala, hindi man lang niya natuklasan, hindi man lang niya naunawaan na ang kanyang pinakakailangan ay ang Diyos. Saddest talaga. Amen po ba? Thank you, Lord. Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, hallelujah, pangatlo at panghuli. Thank you, Lord. Demonstrating our need for God. Pagpapakita, demonstrating ng ating pangangailangan sa Diyos. Demonstrating. Hindi po sapat na malaman at sabihin lang natin na kailangan natin ng Panginoon. Amen?
Kailangan po ba natin ng Panginoon? Amen. O, sabay-sabay tayo, amen, opo, di ba? Tapos uwi na tayo, yes, pastor, kailangan namin ng Panginoon. Okay na, pwede na kami umuwi, pastor. Amen. Hallelujah. Hindi po ganoon, mga kapatid. May mga oras po, amen, listen, na gusto ng Panginoon na ipakita natin sa Kanya na talagang kailangan natin siya. Yes. Gusto ng Panginoon na ating i-demonstrate, ating ipakita na kailangan talaga natin ng Diyos. Amen? Paano natin ipapakita sa Panginoon na kailangan natin siya? Lord, kailangan kita. Sunday ngayon, I will attend church. Lord, kailangan kita, pero may lakad kami Sunday. Nagigets po ba ako? Madaling sabihin, di ba? Kailangan ba natin ng Panginoon? Yes, Lord, Pastor, Amen! Sabi ng Panginoon, then show me. Ano ipapakita sa akin na tunay na kailangan mo ako? Kailangan daw nilang Panginoon, pero lagi naman silang umaalis, tumatanggi sa Panginoon. Amen po ba? Kailangan namin ng Panginoon. Kami talaga, punta ka sa church, sama ka sa amin. Makinig ka doon. Ay, busy ako eh. Diyan ba po ba kayo? Amen. Lord, kailangan kita. Pero, Lord, pasensya na, hindi talaga ako panalangin eh. That's why mga kapatid, araw-araw may panalangin tayo. Hindi lang po yun basta isang programa. Yung araw-araw ng pananalangin ay pagkilala na araw-araw kailangan natin ng Panginoon. Alam niyo po ba nagawa ko itong preaching na ito, mga kapatid, dahil sa ito, nangyayari sa ating church. Naunawaan ko isang araw, nagpe-pray ako, Lord, yung mga nangyayari sa church, hindi ko kaya. Amen? Hindi ko kayang magdala dito ng mga tao, hindi ko kayang magbunga ang church na ito. Lord, hindi ko kaya ito. Ikaw, Panginoon, ang nagpadala sa amin dito. Church mo to, Panginoon, at kailangan ko ang tulong mo. Amen. Ba, Lord, tao ako, limitado lang. Ba, kaya ko lang mangaral, kaya ko lang magbahagi, kaya ko lang mag-invite. Pero may mga bagay na hindi ko nasaklaw, hindi ko na kaya. Panginoon, kailangan kita. Step in. Amen. Ngayon, pasok tayo sa ating main text. Sa ating main text, hinanap po ni Haring Jehoshaphat ang Panginoon, pero paano niya hinanap? Paano niya pinatunayan na kailangan niya talaga ang Panginoon? Nasa context po tayo, 2 Chronicles chapter 20 verses 3 to 4. Si Jehoshaphat ay natakot at nagpa siyang hanapin ng Panginoon at nagpahayag ng pag-aayuno sa buong Huda. Kaya ang Huda ay nagtipon-tipon upang humingi ng tulong sa Panginoon mula sa lahat ng bayan ng Huda, ay dumating sila upang hanapin ang Panginoon. Ang ginawa ni Haring Jehoshaphat, tinipon niya ang mga tao sa kanilang bayan at sila po ay nag-ayuno at nanalangin. Sa English, prayer and fasting. Ang tanong ko ngayong umaga, familiar po ba kayo sa prayer and fasting? Amen. Panalangin na sinamahan ng hindi pagkain. Fasting. Pero mga kapatid sa ating Panginoon, nilinawin ko lang, baka akala nyo ito yung basta mag-diet lang. Basta fasting, alam ko yan. Magda-diet, hindi kakain para mabawasan yung ating timbang. Amen? Hindi po mga kapatid, amen? Yun nga, hindi ko pa naipangaral itong prayer and fasting, pero daanan lang po natin ng konti. Pastor, kailangan pa ba natin yun, itong prayer and fasting? Ang sagot po ay oo. Pastor, totoo ba ang prayer and fasting? Ang sagot po ay oo. Mga kapatid, kapag ikaw ay dumating na sa punto na sobrang hirap na ng kalagayan at kahit anong gawin mo ay walang nangyayaring pagbabago, nananalangin ka naman pero wala pa rin, mga kapatid, doon na kailangan pumasok itong prayer and fasting. Nasa napakahirap na sitwasyon, sinaharing Jehoshaphat, napakaraming mga kalaban, mamamatay sila. Amen. Nakilala ni Jehoshaphat na kanyang pinakadakilang kailangan ay ang ating Panginoong Diyos, pero ipinakita niya yun sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin at pag-aayuno. Amen? Ang prayer, amen, na sinamahan ng fasting. Ano po bang ang essence ng prayer and fasting? Marami pa sa inyo hindi po familiar, no? Ang prayer and fasting po, mga kapatid, listen, ay pagpapakita po ng isang desperation. Prayer and fasting, yun lang. Sa pinakamaikling kahulugan ng prayer and fasting, pagpapakita na ikaw ay desperado na. Hindi ka kakain. Ang pagkain ay pangunahing pangangailangan natin, pero isasantabi mo yun. Lord, kailangan ko ng pagkain, pero sa oras na ito, ikaw ang aking pinakakailangan.
Prayer and fasting, sineset aside mo lahat. Lord, hindi ko kailangan ng anuman ngayon. Ang kailangan ko ngayon ay Ikaw, Panginoon. Ipinapahayag mo sa Panginoon na talagang kailangan mo siya. Amen. Hindi ka kakain. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ng anuman, kundi ang kailangan mo ay ang ating Panginoon. Amen. Ibinababa mo ang sarili mo sa Panginoon. Ang layunin po ng prayer and fasting ay humihingi ka ng sagot sa Panginoon, katugunan sa Panginoon, direction sa Panginoon, gabay sa Panginoon. Gusto mo talaga ng totoong gabay? Gusto mo talaga malaman ng malinaw ang kalooban ng Panginoon? Kahit anong panalangin mo, pero parang walang sagot ng Panginoon. Minsan dito papasok ang prayer and fasting. Ginagawa po ito sa ating fellowship, pero hindi pa natin nagagawa dito sa Pateros. Noon, nung kami nasa Mandaluyong pa, every other Saturday, may prayer and fasting po kami sa Mandaluyong. Ginagawa ito ni Pastor Boyet, every time na siya po'y gagawa ng pangaral, he fast, nagpipray. Kahit saan tayo sa ating fellowship, ginagawa ito sa mga churches natin. Kaya dito, naunawaan ko, amen, sabi ko nga, Lord, baka may tinuturo ka, bakit ganito ang nangyayari sa Patter's House Pateros? Nasanay kasi ako, na marami tayo dito. Tapos ngayon, biglang nagkakalasan isa-isa. Sabi ko, Lord, may tinuturo ka ba? Sorry, Panginoon, baka nagtitiwala na ako sa sarili ko. Dito pumasok na, biglang naunawaan ko, diba? Kapatid, may isang tagpo, mga kapatid sa ating Panginoon. Nangyari na ba sa inyo, Lord? Ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Ano ba itong nangyayari sa pamilya namin? Naranasan niyo na ba yun? Sino sa inyo nakapag-pray and fasting na? Ito to. Mahirap nga lang itong gawin. Isa-set aside mo lahat eh. Oras, pagkain, parang mag-one-on-one kayo ng Panginoon, Lord. I need guidance. I need direction. I need answer, Panginoon. I need wisdom. Lord, saan ako? Anong pipiliin ko, Panginoon, sa dalawang bagay na ito? Saan ako pupunta, Panginoon? Anong gagawin ko? Amen? Hallelujah. May isa pang tagpo kung saan ginawa ng mga tao ang prayer and fasting. Kung naalala niyo po si Jonah, inutusan ng Panginoon na pumunta si Jonah sa Nineveh para ipangaral na gugunawin ng Diyos ang lugar na yun. Nangaral si Jonah, 40 araw pa at mawawasak ang buong lugar na ito. Nang marinig ng hari sa Nineveh ang sinabi ni Jonah na mula sa Panginoon, tignan niyo po ang ginawa nila. Jonah chapter 3 verses 6 to 8. Nang ang balita ay dumating sa hari ng Nineveh, siya'y tumindig sa kanyang trono, hinubad niya ang kanyang balabal, nagbalot siya ng damit sako at naupo sa mga abo. Verse 7, gumawa siya ng pahayag at ipinalathala sa buong Nineveh sa utos ng hari at ng kanyang mga maharlikang tao, huwag tumikim ng anuman ang tao, ni hayop man, ang bakahan, ni kawan man, huwag silang kakain, ni iinuman ng tubig. Fasting. Kundi magbalot ng damit sako ang tao at hayop at dumaing ng taimtim sa Diyos upang talikuran ng bawat isa ang kanyang masamang lakad at ang kaharasan na nasa kanilang mga kamay. Tinatulan ng Diyos ang bayan ng Nineveh, gugunawin ko ito. Jonah, mangaral ka sa kanila. Wawasakin ko, walang matitirang buhay. Nangaral muna si Jonah, nagbigay pa ng pagkakataon ng ating Panginoon. Pagkarinig ng hari sa Nineveh, wawasakin daw ng Diyos ang lugar natin. Sinabi niya sa lahat ng kanyang mamamayan, magpe-prayer and fasting tayo. Walang kakain, iinom. Ibababa natin ang ating sarili sa Diyos. Kapag nagmataas pa tayo, patay tayong lahat. Naunawan niyo mo ba yung point nito? Patay tayong lahat, hindi nagbibiro ang Diyos. Nangaral ang propeta, gugunawin daw ng Diyos ang Nineveh. Ngayon, magpapatupad ako ng batas. Walang kakain, walang inom, prayer and fasting tayo. Pati siya, ibig sabihin nung hinubad niya yung kanyang balaban, ibig sabihin yung kanyang sothari. Hinubad niya at nagdamit siya ng sako, ibig sabihin nagpakumbaba yung hari. Panginoon, wala kaming magagawa, ibinababa namin ang aming sarili. Ikaw ang aming pinakakailangan sa oras na ito. Walang kakain, ibig sabihin, hindi namin kailangan ng anuman, ang kailangan namin ay ikaw, Panginoon, patawarin mo kami. Amen? Mga kapatid sa ating Panginoon, ito po ang katotohanan sa buhay. May mga pangyayari po sa buhay natin, naniniwala po ako dito, na hindi sapat ang panalangin lang. Ulitin ko, may mga pangyayari sa buhay natin na hindi sapat ang panalangin lang. Ito po ang ating pinaniniwala sa fellowship. Yes, you pray, pero mga kapatid sa ating Panginoon, hallelujah, may mga pagkakataon, pangyayari sa buhay natin na hindi sapat ang panalangin lang. Kundi kailangan na ng panalangin na may kasamang pag-ayuno.
Mismo ang Panginoong Hesus po nagsabi nito, Matthew 17:21. Ngunit ang ganito ay hindi lumalabas kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Ngunit ang ganito, yung ganito dyan, anuman yung bagay na yan, na parang mahirap na nangyayari sa buhay mo, na parang walang tugon at kasagutan ng Diyos, hindi daw lumalabas, hindi daw nagbibigay ng katugunan, kundi mangyayari lang iyon sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. Amen? Sa ating pagtatapos, mga kapatid, sa ating Panginoon, may oras at pangyayari sa ating buhay na sinasabi ng Panginoon sa atin, bago niya tugunin, bago niya ibigay, bago niya sagutin, kailangan muna nating manalangin at mag-ayuno. Hallelujah! Sabi ko nga sa sarili ko, mga kapatid, ang pangaral na ito ay hindi lang din para sa inyo, para din ito sa akin. Amen. Sabi ko, it's time. Lord, mukhang kailangan ko na magtakda ng araw. Ang mga pastor natin sa iba't ibang fellowship, they fast. Kasi kaya nila, pupunta sila sa isang lugar na hindi nila alam ang mga tao doon, hindi nila alam ang gagawin. Kaya ang ginagawa nila, nagpe-pray and fasting sila para humingi sila ng pabor at direksyon at karunungan, pagpapala sa ating Panginoon. Ngayong umaga, mga kapatid, ikaw din. Baka may pangyayari, sitwasyon, kaganapan sa iyong buhay na parang hindi magandang nangyayari. Hindi mo na alam ang gagawin. Amen. Yes, totoo yun. Ang pinakakailangan na natin ng Panginoon, kahit naman tanungin ko kayo isa-isa, yes, naniniwala kayo, ang pinakakailangan nyo ay ang Panginoon Diyos. Ngayon, ang tanong lang, paano mo i-demonstrate? Paano mo ipapakita sa Panginoon na siya talaga ang pinakakailangan mo? Napakadaling sabihin eh. Tama po ba? Pinakakailangan ko, pastor, ang Panginoon. Okay, lahat naman siguro tao, kahit sa labas, pag tinanong mo, anong pinakakailangan mo sa buhay mo? Di ba? Papasok sa isip nila, pwede ang Diyos. Kaya lang, ang tanong ay umaga, paano mo ipapakita sa Panginoon na siya ang pinakakailangan mo? Amen? Marami. Yes, hindi lang prayer and fasting. Amen? Madami. Pag-attend sa church, pagbibigay lang yung buhay sa Panginoon. Napakarami. Paglilingkod sa Panginoon, pananalangin, pagiging sangkot. Amen? Dito sa church, sa mga gawain sa church, Lord, gusto kong ma-involve. Amen? Mahalaga ka sa akin, dahil mahalaga ka sa akin, Panginoon Diyos, mahalaga rin sa akin ang church mo. Kaya gusto kong maging kabahagi sa church. Amen? Ngayong umaga, mga kapatid sa ating Panginoon, ipag-pray nyo. Wala pang schedule. Amen? Ako na muna. Samahan niyo po ako. Mahirap po ito. Praise God. Thank you, Lord. Isama niyo po yung ating church sa pananalangin. Amen po ba? Amen. Gusto kong makita ng mga tao dito sa Pateros na ang kanilang greatest need ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Amen. Yun ang gusto kong mangyari. Lord, pagpungahin mo ang church na ito, maging ilaw ang church na ito. Hallelujah. At kailangan ko po ang tulong niyo, mga kapatid. Hindi po kaya ng pastor na itayo mag-isa ang isang church. Amen? Kailangan po niya ng mga tutulong, makakatuwang niya sa isang church. Amen? Hallelujah. Ngayong umaga, our greatest need, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Tayo po magsimong lahat. Amen. Kung wala pong first time ngayong umaga, hallelujah. Ako po'y mag-uusap sa bawat isa, hindi ko alam ang eksaktong kalagayan mo sa oras na ito. Meron kang hinihingi, pinapanalangin sa ating Panginoon, pero walang sagot, walang tugon ng ating Panginoon. Kagaya ng sinabi ko kanina, amen, may mga pangyayari, kaganapan, sitwasyon sa ating buhay na hindi po sapat ang panalangin lang, kundi kailangan na po natin ng panalangin na may kasamang pag-aayuno. Amen. Yun po ay mas effective kaysa sa prayer lang, mga kapatid sa ating Panginoon. Hallelujah. Na-encourage ko po ang bawat isa. Amen. Our greatest need, ang ating Panginoon Diyos. Kailangan natin ang maraming bagay dito sa mundo, pero nais ko pong ipunto ngayong umaga, walang hihigit sa pangangailangan natin sa ating Panginoong Diyos. Dahil tarapuin po tayo, amen, hawik po tayo sa ating Panginoon, kausapin mo, katagpuin mo ang ating tunay at buhay na Diyos. Binubuksan po natin ang altar, tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw.
magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos nasa tayo po'y magsitayong lahat. Awitin natin sabay-sabay. Kay buti-buti mo, kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga